Nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Pilipinas. Halos 3 linggo pa lamang nakaupo ang ating bagong Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte. Tanong ng ilan, paano niya kaya nakikita ang kalagayan ng bansa? At syempre sa Lunes ay gaganapin na nga ang State of the Nation Address. Ano kaya ang inaasahan ng mga mamamayan, lalo rin mga eksperto patungkol sa SONA ng Pangulo? Pag-usapan po natin yan ngayong umaga. Kasama po natin si Dr. Ebenezer Florano mula po sa National College of Public Administration and Governance, so NCPAG, ang Center for Policy and Executive Development mula po sa University of the Philippines, Liman. Good morning, Dr. Florano. Alright, Dr. Florano, sa Lunes ay SONA na ng ating Pangulo. Ano po ba ang mga inaasahan ng mga mamamayan natin sa gaganaping SONA? Maraming inaasahan ang ating mga mamamayan sa ating Pangulo. Unang-una, yung ano ang gagawin niya sa kanyang termino sa 6 na taon niya sa pagiging Pangulo. At siguro dahil na rin sa kanyang mga pangako sa kampanya tungkol sa peace and order, crime, siguro gusto malaman talaga ng mga mamamayan kung anong gagawin niya. At kung titingnan din naman natin ang latest survey result ng Pulse Asia, siguro alamin na rin ng mga Pilipino kung anong gagawin ng ating Pangulo tungkol sa presyo ng mga bilihin. Tapos employment, mga programa para sa mga mahihirap nating mamamayan, at pang-apat lamang ang tungkol sa crime. So siguro titingnan nila ito sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Duterte. So aside from yung mga prioridad ng ating Pangulo na drugs and criminality, inaasahan din nila yung ibang mga problema ng ating bayan patungkol sa economy, employment, trabaho, sa presyo ng mga palagay ko, bilihin. yun ang aasahan din nila. Naku, mag-name drop kaya ulit si Pangulong Duterte, Dr. Florano, ng mga tao na involved sa drugs? Ay, kung mag-name drop siya, ay dapat ay maging careful siya sapagkat anuman ang sabihin na pronouncement ng presidente, pag nabigay ka ng pangalan, ibig sabihin, yun ay sa mata ng maraming tao, ay guilty na. Ay, kung hindi ka pa sigurado, siguro, in broad terms pwede. Huwag ka nalang magbigay ng mga specific names. Saka ka nalang magbigay ng specific names kapag meron ng investigasyon at talagang napatunayan na. But for now, I would advise him not to drop names unless talagang sigurado na siya. Isa pa rin inaabangan sa SONA, no? Bukod dun sa lalamanin ng content ng ating Pangulo, yung mga rallyista, Dr. Florano, tingin nyo marami pa rin bang magrarally on that day? Well, kung titignan natin yung inauguration niya, napakagandang tingnan, di ba? Pinapasok niya sa Malacanang yung mga, sabihin natin, talagang yung mga rallyista, no? Huwag natin silang tawagin mga left lang, yung mga rallyista talaga. So nabawasan daw during the inauguration. Tingnan natin kung gagawin niya ito. And kung gagawin niya ito, it will be a welcome relief for everybody. Ibig sabihin, nakikinig talaga yung gobyerno sa mga hinaing ng mga iba't ibang sektor ng lipunan. At sa ating mga commuters, sa ating mga motorists, it will be a welcome relief na lagi na lang tinatamaan ng traffic jam dyan sa papuntang Batasan, Pambansa. So, I would say good, no? Na matigil na siguro ito masyadong minsan mga conflicting na mga sagutan during rally. Dr. Florano, bakit ba importanteng malaman o makinig ang mga taong bayan sa SONA po ng ating Pangulo sa Lunes? Ay dapat nga makinig ang sambayan ng Pilipino sapagkat dito malalaman natin ang evaluation ng presidente tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Tapos kung ano yung vision niya, anong gagawin niya siguro sa 6 na taon at siguro kung ano ang hihilingin niya sa Kongreso na dapat gawin, mga legislative plans na dapat gawin. Dr. Florano, ano yung mga legislative plans po ng ating Pangulo na inaasahan nating babanggitin niya on Monday? Sa crime kasi nandiyan na yung mga batas, implement na lang, active naman yung ating PNP. Ang nakikita namin yung sinasabing changes sa Constitution, Charter change, specifically doon daw sa economic provisions, kailangan daw revisahin natin yun. At ang pangalawa, siguro hilingin niya yung kooperasyon ng Kongreso para sa federalism niya na gusto niyang mangyari. Ang sinasabi, may timeline na raw, mga 2018. We don't know. These are still speculations, pero yun nga, sa federalism. Ngayon pa lang dapat hilingin niya na kasi may 6 na taon siya . And this is a very radical proposition.
So dapat simula pa lang po. Ngayon pa lang simulan niya na. Kasi pag nasa midterm ka, medyo unpopular ka na niya, marami ka na mga decisions na hindi magustuhan ng maraming tao, baka hindi ka na makakuha ng suporta. Remember the BBL, ano? Very popular yung call, pero medyo nagkaroon ng problema dahil sa mamasapan, no, SAF, nahirapan na siyang kumuha si Pangulong Aquino ng suporta mula sa Kongreso. Dr. Florano, ano kaya ang maaring pagkakaiba ng SONA po ng ating Pangulong Duterte kumpara po sa ibang mga nagdaang SONA? Well, sinabi na natin kanina, 'di ba? Parang baka magkaroon ng mabawasan yung mga magrarally, no? Tapos ang keyword natin dito, operative word natin is simple, simpleng pananamit, simpleng pagkain, at saka sabi 30 minutes lang daw ang SONA ng Pangulo. Well, okay na rin 'yun, ano? We should not expect too much kasi nasa simula pa lang naman Siguro sa mga susunod na SONA, medyo hahaba na 'yan, ano? Dr. Florano, posible kaya na magkaroon rin ng zero crime rate sa araw ng SONA? Abangan po ba yan ng mga tao na zero crime rate tayo sa Ako, hindi ako naniniwala na may zero crime rate. Even panahon nung mga boxing ni Pacquiao, wala namang ganun talaga. Palagay ko na zero crime rate. Ano? Siguro the most is mababawasan ang ating crime rate sa buong Pilipinas. At lalo na kung lahat ng Pilipino ay manonood at makikinig sa SONA ng Pangulo. Mababawasan, pero I don't believe na zero crime rate yan. Alright, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Dr. Ebenezer Florano mula po sa NCPAG, ang Center for Policy and Executive Development mula po sa UP. Maraming salamat. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.